Paano kung hindi ka mahal ng taong mahal na mahal mo? Ipagpipilitan mo ba ang sarili mo sa kanya o tatanggapin mo na lang ang katotohanan na may mahal siyang iba? Grabe naman ang kwento nating ito, pero bago ang lahat, nais ko munang humingi ng pasensya doon sa ating upload yesterday. Kita nyo, wala tayong, hindi rhyme yung ating bibig dun sa video at maiksi lang ang video noon tapos pictures na. Dahil po, nangyari po, ano po, alam nyo na, hindi niya alam nyo na. Ano kasi, nagloko yung battery, so na-corrupt yung file, so ayun. Tapos meron ng audio, sayang naman, diba? So ayun, ginawa ko na lang is nag-record na lang ako ng video ng konti, tapos nilagyan ko na lang ng mga pictures. Sana naunawaan nyo yun. Anyways, di naman yung mukha ko ang importante, kundi yung kwento, diba? So eto na nga ang kwento ng isang taong hindi siya mahal ng taong kanyang iniibig. Simulan na natin ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan ang pagmamahal ay hindi katulad ng ating mga nababasa sa nobela o nakikita sa mga pelikula. Minsan, kahit mahal na mahal natin ang isang tao, hindi pa rin tayo pinipili dahil hindi naman tayo ang nilalaman ng kaniyang puso. Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga tagapakinig. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong ito. Pero siguro sisimulan ko ito noong araw na naglakad ako sa aisle. Nakangiti at pilit na itinatago ang kaba at umaasang may saysay pa ang bawat paghakbang ko. Habang ang lalaking pakakasalan ko, ang lalaking nag-aantay sa akin sa harap ng altar, ay nakatingin. Hindi sa akin, kundi sa isang babaeng nasa dulo ng bulwagan ng simbahang iyon. Oo, sisimulan ko ang kwentong ito noong araw ng kasal ko, kung saan hindi naman ako ang tinitignan ng aking asawa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tin. Tahimik, responsable, mabait daw ako, sabi nila. Pero hindi pala sapat ang kabutihan at kabaitan para mahalin ka ng isang taong iyong pinipili. Laki po ako sa isang may kayang pamilya. Ang mga magulang ko po ay maimpluwensya sa lugar namin, Mama Mia. Parehong negosyante ang mga magulang ko nung ipinakasal sila sa isa't isa. Mama Mia, ang kasal ko kay Leon ay hindi lamang dahil sa kagustuhan ko at pagmamahal ko sa kanya. Ang kasal naming dalawa ni Leon ay gaya ng mga nakikita at nababasa ninyo sa mga nobela. Business deal lamang ang lahat ng ito. Mag-business partner kasi ang mga magulang namin. And oo, Mama Mia, business deal at business transaction ang kasal naming dalawa. Isang kasunduang pipirmahan sa papel, habang ang puso ko naman ay unti-unting tatalian. Sa totoo lang, hindi po ako umayaw o kumontra nung sabihin ng mga magulang ko sa akin na si Leon ang napipili at napupusuan nilang mapapangasawa ko. Dahil mula pagkabata pa namin ay crush ko na po talaga si Leon. Gusto ko na siya. Mahal ko na siya. Kaya naman nung binalita sa akin ng mga magulang ko na magpapakasal kaming dalawa, ay tuwang-tuwa ako, Mama Mia. Doon ko naisip that parents
sila ang mas nakakaalam ng mas nakabubuti sa kanilang mga anak. Kaya wala akong kontra dahil gusto ko naman talaga si Leon. At sabi ko sa sarili ko, kung hindi man niya ako gusto ngayon, wala na rin naman siyang choice kung kasal na kaming dalawa, kundi ang mahalin at pagtuunan ako ng pansin. Umaasa ako, Mama Mia, na kapag kasal na kaming dalawa at makita niya kung gaano ako kabait, kung gaano rin kabuti ang puso ko, baka sakaling matutunan niya rin akong mahalin. Pero yun yata ang malaking pagkakamaling naisip ko, Mama Mia. Pagdating ko sa altar ay nakangiti ang lahat sa amin. Yung mga business partners ng mga magulang namin, yung kanya-kanya naming pamilya at mga kaibigan, na nagsasabing bagay na bagay raw kaming dalawa. Kasi nga, Mama Mia, pareho kaming galing sa magandang pamilya. Pareho ring may mga itsura. Kaya nararapat daw kami sa isa't isa. Nanginginig ang kamay ko noon sa kaba. Tumingin ako kay Leon. Gwapo, matangkad, parang may laging dalang sariling ring light kung tutuusin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit sa dinami-dami ng tao dun sa lugar namin, ay siya ang nagustuhan kong tignan mula pa noong aming kabataan. Pero nang tumingin siya sa likuran ko, dun ko naramdaman ang unang pagsaksak ng kutsilyo sa puso ko. Yung mga mata niya ay hindi naman nakatuon sa akin. Dun siya nakatingin sa likuran ko at hindi sa akin. Sa likod ko ay may isang babaeng nakaputing bestida. Simple lamang, pero aaminin ko pong napakaganda. Siya si Riel, Mama Mia, ang babaeng matagal na naging karelasyon ni Leon. Alam ko, Mama Mia, na ex niya si Riel. Alam ko na matagal silang naging magkarelasyon mula pa nung high school kami. Pero ang hindi ko alam, hanggang sa mga panahon pala na yon, ay may damdamin pa rin silang dalawa ni Riel sa isa't isa. Hindi katulad namin si Riel. Nakakapag-aral lamang siya sa magandang eskwelahan kung saan kami nag-aral ay dahil sa scholarship. Hindi po siya galing sa isang pamilyang tulad naming dalawa ni Leon. Kaya naman, wala siyang nagawa nung ipagkasundo si Leon sa akin. Mama Mia, habang ikinakasal kaming dalawa ni Leon, ay hindi man lang niya ako tinitignan o tinatapunan ng pansin. Doon ko napagtanto, Mama Mia. Ikinakasal ako sa araw na yon sa isang lalaking may ibang laman naman ang puso. Iniisip ko na ayos lang yon, makakalimutan niya rin si Riel. Matatanggap din niya ako at mamahalin din niya ako. Pero mahirap pala, Mama Mia. Mahirap palang pilitin ang isang lalaking ibigin ka, lalo na kung may nilalaman na ang puso niya. Bumalik sa akin ang alaala ng disperas ng kasal namin. Patungo ako noon papunta sa garden area ng resort kung saan dapat ay magpapahangin lang ako. Pero natigilan ako sa narinig ko mula sa likod ng mga halaman. Leon, please. Please, huwag mo tong gawin sa akin. Huwag mo akong iiwan. Boses ng isang babae. Hindi kita iiwan. Sagot ni Leon na halos pabulong pero ramdam ko ang sakit sa bawat salita niya. Pero hindi ko pwedeng suwayin ang mga magulang ko. Kailangan naming gawin to at alam mo yon. Pero Riel, tandaan mo ikaw ang mahal ko. Parang may sumabog sa dibdib ko, Mama Mia. Nagtagal ako doon. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong lakas para umalis.
Nanlalambot ang katawan ko. Habang pinipilit kong intindihin ang mga naririnig kong hindi ko dapat na narinig. Sumunod ang mga salita na hinding-hindi ko makakalimutan. Pagkatapos nito, gagawa tayo ng paraan, Riel. Hindi ko hahayaang masira ang sa atin. Hindi kita bibitawan dahil hindi ko kayang wala ka. At ang sagot ni Riel, sigurado ka? Kahit kasal ka na sa iba? Mama Mia, halos hindi ako humihinga noon habang inaantay ang magiging sagot ni Leon. Kahit kasal na ako, hindi ko mahal ang babaeng pakakasalan ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. At ako yun. Ako yung babaeng tinutukoy ni Leon. Ako yung babaeng hindi niya mahal. Mama Mia, kahit na alam na ng puso ko sa gabing iyon na hindi talaga ako ang pipiliin ni Leon, ay kinaya ko pa ring sumipot sa kasal namin kinabukasan. Kasi may pag-asa pa rin eh. May pag-asa pa rin akong kinakapitan. Iniisip ko baka kapag nagkasama na kami ni Leon sa iisang bahay, at nakilala na niya ako ng husto, baka ako na ang mahalin niya at makalimutan na niya ng tuluyan si Riel. Naimasmasan ako nang sabihin ng pare ang mga katagang, "You may now kiss your bride." Tumigil ang mundo ko. Hinintay kong lumapit siya. Hinintay kong tumingin man lang siya sa akin. Hinintay kong maramdaman ko man lang ang pagrespeto. Kahit hindi naman pag-ibig, ayos lang, basta kahit respeto na lang. Pero kung paano niya ako hinalikan, yung parang ayaw niyang tumagal, yung parang napipilitan lang, yung parang wala lang, Mama Mia, alam ko na. Sa mga sandaling iyon, nagsisimula na ang bangungot ko. Sa mga sandaling yon, alam kong mag-isa kong kakainin ang lahat ng sakit. Hindi ko alam kung gaano karaming babae ang nangangarap ng kanilang wedding night. Yung tipong romantiko, yung may lambing, may halik na punong-puno ng pangako. Pero ang sa akin, Mama Mia, pagpasok naming dalawa ni Leon sa aming hotel suite, hindi man lang niya ako tiningnan. Pagkasara niya ng pinto ay dumiretso siya sa kabilang dulo ng kama. Sa hotel suite na yon ay may 2 queen size bed. Kinuha niya ang unan, humiga at nag-scroll na agad sa cellphone niya. Narinig ko, may tumawag. Narinig kong nagmamadali din siyang sagutin ang tawag na yon. At ang pinakamasakit, Mama Mia, narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ng babaeng yon. Riel, nakauwi ka na? Parang may humila ng hininga ko papalabas ng katawan ko. Nakatayo lang ako doon. Suot pa rin ang puting bestida ng bagong kasal. Habang ang asawa kong dapat ay yakapin ako, ngayon ay ibang babae ang kinakausap at kinakamusta. Narinig ko pa ang isa niyang sabi na para bang wala talaga siyang balak na itago man lang sa akin ang bagay na yon. I'm sorry. Kung pwede lang sana na ikaw ang kasama ko ngayon. Parang gusto kong mawasak, Mama Mia. Pero ngumiti ako ng marahan. Lumapit ako sa kabilang kama. Umupo at tumingin ng diretso sa sahig. Pinipigilan ko ang luha na kanina ko pa gustong kumuwala. Nang matapos ang tawag niya, ay tinanong niya ako ng malamig nang hindi man lang tumitingin sa akin. Okay ka lang? Tumango ako kahit hindi ako sure kung nakita ba niya ang sagot ko. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi po ako okay. Ang totoo, sa unang gabi pa lang ng kasal namin,
narinig kong mas gusto na niyang kasama ang ibang babae kaysa sa akin. At ang pinakamalupit sa lahat, pinipilit ko pa rin siyang intindihin. Sabi ko hindi naman talaga madali sa kanya ang lahat ng ito. Lalo pat may minamahal naman siyang iba. Kahit kailan, hindi naman talaga magiging madali na pilitin ka ng iyong paligid na mahalin ang isang taong hindi mo naman minamahal. Sabi ko sa sarili ko, tulad ko, ay nasasaktan din naman si Leon. Ako nasasaktan dahil yung asawa ko ay may ibang babaeng minamahal. Samantalang siya naman ay nasasaktan dahil pilit siyang ipinakasal sa ibang babae kahit may ibang laman ang puso niya. Kaya siguro, patas lang naman kaming dalawa. Kaya pinili kong tiisin ang lahat, Mama Mia. Pinili kong magtiis kasi mahal ko siya. Kinaumagahan pagising ko, wala si Leon sa parte niya sa kama. Nasa balcony siya, naka-shirt lang, may hawak na kape at may kausap sa phone. At kausap na naman niya si Riel. Hindi yun hula-hula ko lang, Mama Mia, ha. Narinig ko talaga ang pangalan ng babae na binanggit niya. Narinig ko rin ang paghikbi ni Riel sa kabilang linya. Narinig ko rin si Leon na pilit pinapakalma si Riel. Wala siyang pake kung marinig ko man ang pinag-uusapan nilang dalawa. Wala siyang pake na may asawa na siya habang nakikipag-usap siya sa ibang babae. Wala siyang pake kung masaktan man ako o hindi. Baka hindi niya alam na mahal ko siya. Baka akala niya, tulad niya, napipilitan lang ako sa sitwasyon namin na ito. Baka hindi niya alam na ilang taon ko na siyang iniibig ng lihim. Baka hindi niya alam na kahapon pa. Mali. Nung bisperas pa lang ng gabi ng kasal namin ay punong-puno na ng sakit ang dibdib ko. Mama Mia, ang araw na naging opisyal ang pagiging mag-asawa naming dalawa ni Leon ay ang araw din kung kailan nagsimula ang buhay ko bilang asawang walang asawa. Asawang hindi man lang tinatapunan ng tingin. Asawang hindi man lang kinakausap. Asawang nasa iisang bahay nga kasama niya, pero para namang hangin ang tingin niya. Asawang hindi niya hinahawakan. Asawang hindi niya niyayakap at hindi niya hinahalikan. Asawang iniiwan niya lang sa may tabi habang siya ay masayang kasama ang babaeng tunay niyang minamahal. Ang babaeng pinapangarap niyang maging asawa. At syempre, Mama Mia, maliit lang po ang lugar namin. Meron at merong nakakakita sa aming dalawa ni Leon na lumalabas na hindi man lang nagkakatabi o nag-holding hands. Kaya naman nagsisimula na rin noon ng mga bulong-bulungan. Bakit parang hindi naman sila mag-asawa? Alam mo, sa bagong kasal, sila yung walang amor sa isa't isa. Bakit parang wala namang sweetness? Bakit parang malayo si Leon sa asawa niya? Bakit parang hindi naman sila mag-asawa at hindi naman sila masaya? Naririnig ko yun, Mama Mia. Kung meron mang binigay na isang malaking biyaya at the same time sumpa ang Diyos sa akin, yun ay ang matalas kong pandinig. Noon, nagiging biyaya iyon sa akin, yung pandinig ko. Pero nung naging mag-asawa kami ni Leon, pakiramdam ko, Mama Mia, ay tila sumpa na ito sa akin. Kasi kahit nasa kabilang kwarto si Leon ay naririnig ko pa rin na kausap niya yung babaeng mahal niya. At kahit medyo malayo ako
Sa ibang tao ay naririnig ko pa rin ang bulong-bulungan nila tungkol sa aming dalawa ni Leon. Kung alam lang nila. Kung nalalaman lang nila ang buong katotohanan, siguro mas maaawa sila sa akin. Isang gabi, Mama Mia, nagising ako sa pagbabibrate ng cellphone niya na naiwan niya sa may cabinet. Noon lang yun nangyari. Kahit kailan ay hindi naman nangyayari na iniiwan niya kung saan-saan ang cellphone niya. Bumangon ako. Nung tignan ko ang cellphone ay may nakita akong notification. I miss you. I need you. Please, puntahan mo naman ako ngayong gabi. Kailangan kita, Leon. At alam ko na kung sino ang nagpadala ng mensaheng yon. Wala namang iba Si Riel, Mama Mia. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko binuksan yung mensahe na yon. Hindi kasi ako ganong klase ng babae. Pero hindi ko na kinakailangan ng screenshot o patunay pa. Dahil alam ko sa simula't sapul pa lamang ay hindi na niya talaga ako mahal. Hindi ako mahalaga sa buhay niya. At kahit may papeles at singsing ako, kailanman ay hindi ko hawak ang puso niya. At ang puso na yon, alam kong hawak pa rin ng iba. Nang gabing yon ay umuwi siyang sobrang late na. At hindi ako nagtanong, Mama Mia. Bakit ko pa itatanong ang isang tanong na alam ko naman kung ano ang sagot? Di para lang akong tanga noon, 'di ba? Kaya kahit masakit, nagtiis ako. Kahit umiiyak ako sa loob, hindi ko pinapakita yun sa kanya. Simula nung gabing umuwi siyang late na, ay unti-unti nang nagbago ang takbo ng bawat araw ko. Noong una, Mama Mia, akala ko baka face lang ito. Kasi 'di ba? Sino ba naman ang matutuwa kung paghihiwalayin kayong dalawa para ipakasal ka sa iba? Kaya naiintindihan ko na naiinis siya sa akin kahit wala naman talaga akong kasalanan. Naiintindihan ko na baka stress lang siya. Nakikita ko naman, Mama Mia, na may mga pagkakataon din naman na tinatanong niya ako kung ayos lang ako. Tinatanong niya ako kung may gusto akong puntahan. Tinatanong niya ako kung may gusto akong kainin. May gusto ka ba? Puntahan natin yung mga gusto mo. Sabi niya, kahit alam kong wala sa puso ang mga salitang iyon. Oo, Mama Mia. Sinusubukan din naman niyang maging maayos kaming dalawa. Pero sa bawat pagkakataon na sinusubukan ko ring makipag-connect sa kanya, na sinusubukan ko ring makipag-date, napuputol po yun. Kasi bigla-bigla may magte-text, bigla-bigla may mga ngailangan sa kanya. At alam kong iisa lang naman ang nangangailangan sa kanya. Iisa lang naman ang nagte-text, Mama Mia. At yun ay walang iba, kundi si Riel. Ang babaeng tunay niyang minamahal. At kapag nag-text na si Riel, kapag tumawag na ito, Leon would drop everything for her. Bibitawan niya kahit ano pa yang mahalagang bagay ang nasimulan niya, basta mapuntahan niya lang si Riel. Ganon kahalaga sa kanya ang babaeng ito, Mama Mia. Pero ako, heto, pinipilit ko pa ring isipin na baka may piraso pa rin ng kabutihan sa kanya, na unti-unting lulutang kapag pinakita ko sa kanya ang pinakamabait kong sarili. Kapag pinakita ako sa kanyang handa akong intindihin siya. Handa akong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa lahat. Pero mali pala ako, Mama Mia. Hindi pala lahat ng tao ay nakikita ang ginagawa mo para sa kanila.
hindi pala lahat ng kabutihan ay nasusuklian din ng mabuti. At hindi lahat ng tao ay handang mahalin ka pabalik kapag pinakita mo sa kanila kung gaano mo sila pinapahalagahan at minamahal. Dahil kung minsan kahit gaano kalaking pagmamahal pa ang ipakita mo sa isang tao, hinding-hindi pa rin niya ibabalik ang pagmamahal na yun sa'yo. Isang umaga, nagluto ako ng almusal. Yung kumpletong almusal talaga. Filipino breakfast, ika nga. Garlic rice, beef tapa, itlog, pati kaping bagong timpla. Yung tipong amoy pa lang, alam mong espesyal na ang umagahan na yun. Gusto ko sanang ipakita kay Leon na pinapahalagahan ko siya. Gusto ko sanang iparamdam sa kanya kahit papaano na gusto ko siyang pasayahin sa simple kong paraan. Gusto kong isipin niya na masarap umuwi sa bahay dahil nandun ako't naghihintay. Nandun ako na handa siyang pagsilbihan. Gusto kong iparamdam sa kanya, Mama Mia, na pwede ko siyang alagaan. Paglabas niya sa kwarto ay suot niya ang malinis na puting polo. Hindi man lang siya tumitingin sa akin. Dumiretso siya sa mesa, umupo, tumingin sa plato at bumuntong hininga. Kape lang ako, hindi ako gutom. Alam mo ba kung gaano kasakit, Mama Mia, na baliwalain ka ng taong pinagsisilbihan mo? Alam mo ba kung gaano kasakit na hindi man lang niya tinignan ang pinaghirapan mong ihanda para sa kanya? Hindi man lang niya tinikman ni isa sa mga yon. Hindi man lang niya tiningnan ang niluto ko. Oo, maliit na bagay lang naman yon. Pero minsan kahit yung mga maliliit na bagay, kapag hindi pinapansin, kapag binabaliwala, ay masakit na masakit pa rin. Leon, eto yung kaping hinanda ko para sa'yo. Subukan mo naman. Bago ang mga grounds na yan, yung coffee grounds, binili ko pa talaga sa aking pinsan na nanggaling ibang bansa. Hindi pa ako tapos magsalita nang bigla niya akong putulin. No, I don't like that. Gusto ko yung nakasanayan ko. Gusto ko yung kaping iniinom ko lagi. Ate ka nga pala. Wag na nga pala. Naalala ko may meeting ako this early morning. Hindi ako pwedeng malate. Pagkatapos nun ay tumayo siya. Kinuha ang kaniyang coat at lumabas nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Ni isang tingin wala. Yung ibang mag-asawa, niyayakap pa ang isa't isa. Bumibeso-beso pa at hinahalikan pa ang kanilang asawa bago umalis. Pero si Leon, daig pa niya akong kasambahay, Mama Mia. Buti pa yung kasambahay, kasi nagpapaalam siya sa mga yun kapag umaalis na siya. Ako parang wala man lang. Ni isang tingin ay wala. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng dining room na parang tanga. Habang ang plato niyang puno ng pagkain ay unti-unting lumalamig. Ako naman, Mama Mia. Ako naman ay hindi ko alam kung kailan ba lalamig itong nararamdaman ko para sa kanya. Kailan ba mawawala ang init ng pag-ibig kung hindi man lang niya pinapansin? Buong araw akong nalungkot at umiyak nung umalis siya. Kinagabihan nung bumalik siya ay pagod na pagod siya, Mama Mia. Pero alam kong ang pagod na yon ay hindi dahil sa kanyang trabaho. Ang pagod na yon ay dahil sa sitwasyon niya. Dahil sa sitwasyon niyang ikinasal siya sa ibang babaeng hindi man lang niya mahal. Alam kong ang pagod na yon ay pagod sa pag-aalala niya para sa ibang babae. Hindi naman ako manghuhula, pero halata naman sa mukha niya. Halatang hindi yun pagod dahil sa trabaho niya sa opisina. Halatang ang bigat na dinadala niya ay ibang klase ng bigat. Ibang klase ng lungkot. Lumapit ako.
Naging maingat ako sa paglapit ko sa kanya dahil ayokong magalit siya. Ayokong mainis siya, Mama Mia. Tahimik lamang ako. Para bang natatakot ako na magalit siya, na mabasag siya. Leon, are you okay? May problema ba? Dahan-dahan kong tanong. Tumingin lang siya sa sahig at hindi sa akin. Wala. Sure ka ba? Baka kailangan mo nang makakausap. Nandito lang ako. Tumawa siya. Pero hindi yung tawang masaya, kundi yung tawa na para bang may iniindang sakit. At ako, Mama Mia, alam kong hindi naman ako dapat na masaktan dun kasi alam ko naman talaga sa simulat sapul pa lang, 'di ba? Pero hindi ko maiwasan na maramdamang masakit pa rin talaga. Wala akong kailangan. At hindi mo ako kailangang alalahanin, Tin. Wala kang kailangang alalahanin na kahit na anong bagay tungkol sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasunod noon ay dumiretso siyang tumayo at naglakad palayo sa akin. Ako naman ay nanatiling nakatayo lamang. Pinipilit paniwalain ang sarili kong hindi naman masakit. Pero hindi yun totoo dahil masakit. Napakasakit, Mama Mia. Dahil hindi niya naiintindihan na ginagawa ko lang ang mga bagay na to kasi mahal ko siya. Kasi gusto kong makita niya na nandito ako. Gusto kong maramdaman niya na mahal ko siya at na pwede niya akong sandalan. Pero yun ang pinakamalaking problema. Ayaw niyang sumandal sa akin. Ayaw niya dahil hindi niya ako mahal. Sa kasal naming dalawa, ako lang ang nagmamahal at para sa kanya, business deal lang yun. Para sa kanya, kontrata lang yun sa papel at hindi nahihigit pa doon. Lumipas ang ilang mga linggo, Mama Mia. At kung ano ang kinatatakutan ko, yun po ang nangyayari. Mas madalas na wala siya sa bahay. Mas bihira ako siyang makita at makasama. Parang ang bahay namin ay tila stopover lang niya. Tila ba boarding house. Inuuwian lang niya para maligo o magpalit ng damit. Isang gabi, pasado 11:00 na, ay hindi pa rin siya umuuwi. Nagtatype na ako ng message para sa kanya. Ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Pero hindi ko magawang isend yun. Ayoko kasing isipin niya na pinakekialaman ko siya. Ayokong isipin niyang clingy ako. Ayokong mas lalo siyang lumayo sa akin. Ayokong mas mainis siya sa akin. Mama Mia, nung tignan ko, ang laptop niya na iniwan niya sa bahay, na nasa mesa, ay hindi ko maiwasang buksan ito. At nang tignan ko ay may notification po doon. Biglang pumasok. Nakalagin nga pala ang socials niya sa laptop na yon. Ni wala siyang pakialam kung makita ko man yon, kung buksan ko man yon. Nandito ako sa lounge, hinahanap kita. Mensahe mula kay Riel. At may isa pang sumunod. Leon, puntahan mo lang ako, ha? And please, tuparin mo naman yung pangako mo na bukas mo na ako iuuwi. At dun ko napagtanto, Mama Mia. Hindi pala sa ayaw ni Leon umuwi sa bahay namin. Hindi pala sa ayaw niya akong makasama, kundi may kapiling at may kasama pala siyang iba. At hindi lang pala sila basta-basta nagkikita. Sinusundupan niya pala ang babaeng ito. Sinusundo, papunta at pauwi sa trabaho. Ipinapasyal sa kung saan-saan kapag weekend. At pinaprioritize kahit hindi naman ito ang kaniyang asawa.
Oo, Mama Mia, alam ko pong mali. Alam ko pong hindi dapat at alam ko pong sinabi kong hindi ako ganong babae. Pero hindi ko po napigilan ng sarili kong buksan ang mensahe na yon. At nabasa ko pa ang mga nakaraan pa nilang mensahe. Ang sakit. Ang sakit na kapag weekend ay pumupunta sila sa kung saan-saan. Namamasyal. Nagde-date. Nag-e-enjoy. Samantalang ako na asawa niya. Asawa pero hindi ako yung inuuwian niya. Asawa pero hindi ako yung hinahanap-hanap niya. Asawa pero hindi presensya ko yung kailangan niya. Hindi ako nakatulog sa gabing iyon hanggang sa mag-aalas 3 na ng madaling araw. May nagbukas ng pinto. At doon ay inilabas si Leon. Amoy alak siya. Halatang masaya. Hindi pagod. Hindi stress. Kundi masaya, Mama Mia. At ang mas sakit doon ay alam ko kung bakit siya masaya. Kasi galing siya sa kanya eh. Galing siya kay Riel. Habang pinupunasan ko siya ng basang bimpo at inaayos sa kanyang pagtulog ay hindi ko po mapigilang umiyak. Habang umiiyak ako ay nakita kong pinagmasdan niya ako sandali. Pero parang hindi pa rin niya ako nakikita. Habang ginagawa ko yun, matapos niya akong pagmasdan sandali, ay pinikit niyang muli ang kanyang mga mata at natulog. Ganun lang eh. Ganun lang ang papel ko sa buhay niya. Isang gabi, Mama Mia, dumating siya. May dalang scarf. Hindi yun bagong scarf. Kasi gamit na yun. At alam kong hindi yun sa kanya. Hindi kasi yun ang amoy ng pabango niya. At alam kong hindi siya nagsascarf, lalo na sa isang lalaki. Amoy babae. Amoy pabango ng babae. Ewan ko pero naiinis at nagagalit ako sa amoy na yun. Kapag naaamoy ko yung amoy na yun ngayon, Mama Mia, para sa akin ay amoy yun ng paglalandi. Nagtanong ako ng mahinahon. Pilit nagpapakatatag. Pilit sinasabi sa sarili kong kahit hindi niya ako mahal, may karapatan pa rin naman akong magtanong kasi at the end of the day, asawa pa rin naman ako. San ka galing? Tanong ko. Hindi niya ako tinignan. Out. Sagot niya. Out? San yung out? Umupo siya sa sofa, nagtanggal ng relo at bumuntong hininga. Pwede ba, Tin? Wag na nga tayong magkunwaring may pakialam tayo sa isa't isa. Pwede ba wag mo akong tanungin ang mga bagay na yan? Leon, I'm just concerned. It's late. Hindi mo kailangang malaman ang lahat tungkol sa akin. Hindi mo ako kailangang intindihin. Hindi mo ako kailangang pakialaman. Tandaan mo, mag-asawa lang tayo sa lintik na papel na yan. Mama Mia, ang sakit-sakit marinig. Ikaw na pinapahalagahan yung salitang kasal. Ikaw na pinapahalagahan yung inyong pagsasama. Sasabihan ka lang ng asawa mong buwisit at lintik ang papel na yon. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Pagkatapos niya ay pumasok siya sa kwarto at natulog. Kinabukasan ay maaga siyang umalis. Maagang maaga. 5:30 pa lamang ng umaga ay umalis na siya. Nung umuwi siya kinagabihan ay hindi pa rin niya ako kinakausap. Oo, tumatabi siya sa akin sa kama pero parang walang ako. Hindi man lang nagtatama ang balat namin kahit minsan. Na para bang diring-diri siya sa akin, Mama Mia. Na para bang ayaw na ayaw niyang madikit sa akin at may nakakahawa akong sakit.
Oo, kasal kami. Pero kahit kailan, hindi namin isinakatuparan ang kasal na yon. Yes, Mama Mia. Walang nangyari sa amin ni minsan pagkatapos ng kasal naming dalawa. Pakiramdam ko talaga nag-iisa lang ako sa kasal na to. Nag-iisa lang ako sa marriage na ito. Isang gabi, umuwi siyang masarap ang pakiramdam. Nakangiti. Hindi niya ako nakita kaagad, pero ako kitang-kita ko siya. Nakita ko kung gaano siya kasaya habang bumababa sa kotse niya. Iba ang kinang ng kaniyang mga mata. Iba ang lakad niya na para bang may magandang nangyari sa araw niya. Sumisipol-sipol pa siya ng isang awitin. Daan-daan akong lumabas. Nagpakita sa kanya. Mukhang masaya ka yata ngayon. Ngumiti siya. Yung ngiting alam mong masayang totoo. Isang ngiti na hindi ko man lang ni minsan nakita sa kanya na binigay niya sa akin. Pero ang sagot niya ay tila ba martilyong pumukpok sa dibdib ko. Yeah, I had a great night. Sabi niya. Hindi ko na tinanong kung bakit. Hindi ko na tinanong kung sino, kung kanino. Hindi ko na tinanong kung anong ginawa nila. Kasi alam ko na, Mama Mia. Kahit hindi niya sabihin, kahit hindi niya ikwento sa akin, kahit hindi niya aminin, alam ko. At dun nabasag ang huling pader na pinanghahawakan ko. Lalo pa, Mama Mia, nung makita ako sa bulsa ng pantalon niya ang resibo ng isang hotel. Alam ko na na magkasama sila. Alam ko nang may nangyayari sa kanila, kaya kahit kailan, kahit magkatabi kami sa kama ay hindi ako kayang galawin ng asawa ko. Doon ko naramdaman na kahit pala mahal na mahal mo ang isang tao, pwede ka pa rin palang mapagod sa pagmamahal ng sobra. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa katapat sa pagmamahal na yan, kahit gaano mo pa pinipiling maging sapat kung ano man ang bagay na naibibigay niya sa relasyon ninyong dalawa. Minsan, matatanggap mo rin na kung ayaw kanyang mahalin ay wala ka talagang magagawa. Pero matagal ang panahon na yun, Mama Mia. Ewan ko kung ako lang. Ako kasi kahit wasak na ako, nagmamahal pa rin ako. Kahit wasak na ako, hinahayaan ko pa rin ang sarili kong magmahal ng todo. Sabi ko sa sarili ko, sige, bahala na siya. At least ako pa rin naman ang asawa, 'di ba? Sa lahat ng iniiwasan ko, ito talagang ayokong mangyari. Ang makita ko ng harapan ang babaeng minamahal niya. Habang ramdam kong wala talagang pagmamahal si Leon sa akin dahil nasa kanya ang lahat, kahit ako pa ang may karapatan dahil ako ang asawa. Pero Mama Mia, minsan ang tadhana, kahit hindi ka pa handa, ay binabala ka sa mga matitinding sitwasyon. Hindi ko ginagawa ang mag-surprise visit sa asawa ko sa kanyang trabaho. Hindi ako ganong klaseng babae. Pero nang araw na yun, ewan ko. Tila may nagtutulak sa akin na puntahan si Leon. Kasi sabi ko, kailangan kong panindigan ang pagiging asawa ko eh. Kaya nagdala ako ng lunch. Nagluto ako ng adobo na sabi ng mama niya, ito ang bersyon na paborito ni Leon mula pagkabata niya. Gusto kong gumawa ng paraan na kahit papaano gusto kong maging malapit man lang kami sa isa't isa. Gusto kong kahit papaano ay maging close man lang kami, Mama Mia. Kahit papaano gusto kong maharamdaman niya na asawa niya ako. Na hindi ako tauhan o kasambahay at hindi ako anino sa bahay niya.
Pagdating ko sa building ng office nila, ilang staff ang nagulat. Ma'am Tin, magandang tanghali po. Nabasa kong may mga kaba sa mga mata nila. May tensyon at may pangamba. Okay lang po, dito na lang po yan, sabi nung receptionist. Tumango ako pero nagtataka ako, Mama Mia. Ilang minuto pa ay lumabas ang sekretary ni Leon. Napakagatlabi, hawak ang clipboard at hindi ako matignan ng diretsyo. Ma'am Tin, si Sir na nasa meeting pa po. Alam kong kilala ako ng mga kasamahan niya sa trabaho dahil ang mga ito ay imbitado naman nung araw ng kasal naming dalawa. Pwede ko ba siyang hintayin dito? Tanong ko ng mahinahon. Nagkatinginan yung sekretary at yung receptionist. Tila ba nagkaintindihan ang kanilang mga mata at dun ako kinabahan. Wala silang nagawa dahil nag-insist akong mag-antay. Hanggang sa biglang bumukas ang elevator at dun ko sila nakita. Si Leon at si Riel. Magkasabay na lumabas. Magkahawak ang mga kamay at nagkangitian pa sa isa't isa. Ang kakapal ng muka, Mama Mia. Kasi kahit alam ng kanilang mga kasamahan doon sa trabaho na ako ang asawa, heto sila't ipinangangalandakan ang relasyon nilang dalawa. At ang mukha ni Leon, ang saya-saya ng mukha niya. Ang ngiti niya ay yung klase ng ngiting hindi niya kayang ibigay sa akin. Pakiramdam ko ay lumubog ang paa ko sa sahig na para bang nag-collapse ang mundo ko. At nang makita niya ako ay biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Hindi masaya, hindi rin nagulat kundi nabahala. Para bang nahuli ko sila. Si Riel, Mama Mia, ay tumingin sa akin ng diretsyo. Parang alam niyang wala akong maipagmamalaki sa kanya. Hindi naman masama ang tingin niya pero hindi rin mabait. Yung tama lang. Tama lang para sa babaeng hindi naman dapat nandito. Pinigilan ko ang luha ko. Hindi ako pwedeng umiyak doon. Hindi ako pwedeng magmukhang kawawa sa harap nila at sa mga katrabaho ni Leon. Ngumiti ako kahit nanginginig ang labi ko. Agad namang binitawan ni Leon ang kamay ni Riel. Hi Leon, may niluto akong lunch. Tiningnan niya ang hawak kong bag ng pagkain. Tiningnan niya ako at pagkatapos tiningnan niya si Riel na para bang humihingi siya ng pahintulot kung tatanggapin ba niya ang dala ko. Lumapit siya sa akin ng konti. Hindi niya ako hinawakan ni hindi niya ako kinalabit. Hindi man lang niya tinawag ang pangalan ko, Mama Mia. Ang sabi niya, sana nag-text ka muna kung pupunta ka dito. Yun lang ang unang pumasok sa tenga ko na lumabas sa bibig niya. Hindi salamat, hindi oy lunch, hindi nakakagulat ka naman. Pero sana nag-text ka muna. At narinig ko si Riel. Mahina ang boses niya pero malinaw. Let's go, Leon. May lunch meeting ka pa, 'di ba? At ako, Mama Mia. Ako na asawa ay tumango lamang. At dun ko nalaman na hindi pala talaga ako ang asawa dahil hindi ako ang priority. Hindi ako ang sinasamahan. Hindi ako ang nakakaalam ng mga bagay na gagawin niya sa araw na yon. Habang naglalakad sila palayo, ay nakatalikod ako pero narinig ko sila. Bakit nandito siya? Alam ba niya? Tanong ni Riel. Huwag mo nang isipin yon. Hayaan mo, aayusin ko. Aayusin ko? Anong aayusin niya? At para kanino? Para kay Riel? Mama Mia, halos hindi na ako huminga noon. Hindi ko na malaya na umaagos na pala ang luha ko sa pisngi ko habang naglalakad ako palayo.
Hindi ko rin namalayan na nakatingin na pala sa akin yung ibang mga tao. Hindi ko namalayan na mabilis na pala ang paglalakad ko na para na pala akong tumatakbo palabas sa building na yon. Bit-bit yung lunch na dapat ay para sa asawa ko. Hindi ko alam kung mas masakit ba silang makitang masaya o mas masakit ba yung makita kung tinignan ako ni Riel na parang naaawa siya sa akin dahil alam niyang hindi ko kailanman maaagaw si Leon sa kanya. Pag-uwi ko ay naglock ako ng pinto sa kwarto. Hindi dahil ayokong makita si Leon, kundi dahil ayokong makita niya ang itsura kong durug na. Pero hapon pa lang, dumating na siya. Narinig ko ang pagtigil ng sasakyan niya sa labas ng garahe. Narinig ko rin ang pagbukas ng pinto. Narinig ko ang mga paa niyang naglalakad papunta sa sala. Pagkatapos nun ay tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang minuto ay kumatok siya sa pintuan ng kwarto. Tin, hindi ako sumagot. Kumatok siya ulit. Pwede ba kitang makausap? Hindi pa rin ako sumagot. Gusto ko, Mama Mia. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong marinig niya ang sakit na nararamdaman ko, pero ano pang silbi? Kung ako mismo hindi niya naririnig kahit nakikita naman niya at nakakasama araw-araw. Lumipas ang ilang saglit ay narinig ko ang boses niyang nagsalita ng may pagod. I'm sorry. I'm sorry if you felt na hindi kita pinapansin. Hindi siya humingi ng sorry dahil nakita kong may kasama siyang iba. Hindi siya humingi ng sorry dahil sinaktan niya ako. Nagsorry siya dahil kahit nakikita niya ako, alam niyang hindi niya ako pinapansin. Nagsorry siya hindi dahil nagkamali siya. Tin, sana maintindihan mo. Alam mo namang hindi kita pinakasalan dahil mahal kita, 'di ba? Alam mo namang si Riel ang mahal ko at alam mong hindi ko siya kayang pakawalan. Para akong binaril ng direkta sa dibdib at hindi ko napigilang mapatanong. Kung ganun, ano pala ako sa'yo? Tahimik. Ilang segundo na para bang naging ilang taon sa akin. At pagkatapos noon ay marahan siyang nagsalita pero diretso ang boses niya. Responsibilidad. Hindi niya ako mahal. Hindi niya ako partner. Hindi niya ako asawa kundi isa akong malaking responsibilidad sa kanya. Isang papel na dapat niyang ginagampanan. Hindi isang puso na dapat niyang inaalagaan. Sa loob ng kwarto, umiiyak ako ng tahimik. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog pero pagising ko ay may nilapag siyang pagkain sa mesa. Hindi niya ako ginising, hindi rin siya naghintay. At sa gilid ng tray ay may maliit na papel. Magpahinga ka na muna. Yun ang nakasulat doon. Hindi sorry, hindi please talk to me, hindi let's fix this. Kundi magpahinga ka muna. Na para bang pagod lang ako. Hindi sira. Na para bang hindi nila nilalapastangan ang puso ko. Mama Mia, dun ko naisip na para bang ako siguro ang may mali, ano? Ako siguro ang kontrabida ng love story nilang dalawa. Kahit kailan hindi niya ako pipiliin dahil di hamak na kontrabida lamang ako. Pero hindi pa ito ang ending ko. Ayokong pumayag na ito ang maging ending ko, Mama Mia. Ayokong pumayag na maging kawawa ako hanggang sa huli. Minsan nakala mo kaya mo nang tiisin ang lahat. Nakala mo kaya mo pang sundutin ang sarili mong pasensya para hindi ka umiyak, para hindi ka bumigay at hindi ka sumuko. Pero darating pala ang araw na kahit anong lakas mo, sisigaw ng sisigaw ang puso mong tama na. At ang araw na yun ay dumating sa akin ng dahil pa rin kay Riel. Hindi dahil masama siyang babae, kundi dahil mas mabuti siya para kay Leon. At yun ang tingin niya sa sarili niya. At sa mga mata ni Leon, yun din ang katotohanan.
At ako, Mama Mia, ako yung malaking pagkakamali. Ako yung hadlang. Ako yung napagkasunduan lang. Ako yung responsibilidad lang na hindi naman niya gusto. Isang araw, nag-iisa ako sa bahay. Hindi pa umuuwi si Leon. At hindi ko na rin naman ini-expect na umuwi siyang maaga dahil sanay naman na ako. Kaya inabala ko na lang ang sarili ko sa paglilinis. Kahit hindi ko naman kailangang gawin yon, ay ginagawa ko pa rin yon na para bang yun lang ang tanging saysay ko sa mundo. Hanggang isang biglang tunog ng doorbell ang gumising sa pagmumuni-muni ko. Pagbukas ko ng gate ay nanigas ako. Si Riel. Naka-simple white dress siya. Simple pero napakaganda. Mukhang hindi na niya kailangang mag-effort para tignan siya ni Leon. Nakalugay ang mahaba niyang buhok. Minimal lang ang makeup niya, pero pinaka nangingibabaw ay yung confidence niya. Na hindi ko taglay at taglay na taglay niya dahil alam niyang siya ang minamahal ng lalaking mahalaga sa aming dalawa. At ang una niyang sinabi sa akin, hindi hi, hindi sorry for coming unannounced, kundi kailangan kitang makausap. Hindi naman siya galit, hindi rin niya ako binabastos, pero halata kong matapang siya. Huminga ako ng malalim tapos binuksan ko ng malaki yung gate at hinayaan ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Pero kahit pa nakatalikod siya ng ilang segundo habang pumapasok ay ramdam kong hindi siya komportable. Ramdam kong pinipilit lang niya ang sarili niya para pumunta dito. Ramdam kong may sasabihin siya na hindi ko gugustuhing marinig. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Nung tuluyan na kaming makapasok sa bahay ay umupo siya sa sofa. Ako naman ay sa kabilang upuan. Tahimik kami ng ilang sandali pero sa totoo lang, napakalakas ng tibok ng puso ko na parang sasabog na. Siya yung naunang magsalita. Tin, gusto kong maging klaro sa ating dalawang lahat. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng tapang para ngumiti. Pero ginawa ko. Sige, sabihin mo. Huminga siya ng malalim. Mahal ko si Leon. Sabi niya na parang normal lang. Pero para sa akin ay parang punyal yun sa dibdib ko. Alam ko. Tango ko. At mahal din niya ako, Tin. Mas lumalim ang pagkakasaksak ng punyal na yun sa dibdib ko. Tumango pa rin ako. Alam ko rin. Akala ko tapos na pero hindi pa pala. Nanahimik siya saglit. Tumingin siya sa sahig tapos biglang tumingin ng diretso sa mga mata ko. At doon ay binitawan niya ang isang bomba na nag-aalis ng natitirang dignidad ko sa sarili ko. Tin, buntis ako. Para akong pinutukan ng mundo sa loob ng tenga. Para akong naputulan ng spinal cord. Pero biglang nag-black out ang paningin ko. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang kamay ko. Hindi ko alam kung tatayo ba ako o mananatiling maupo na lang. Gusto kong marinig mo ng diretso mula sa akin. Bago pa man niya aminin sa'yo, Tin. So plano pala talaga ni Leon na sabihin sa akin. Kailan? Kailan niya sasabihin? Bakit hindi niya sinabi agad? Pero hindi ko na itanong ang mga tanong na yon ng diretso kay Riel. Hindi ko kayang magsalita. Si Riel ay tumingin sa tiyan niya at hinawakan niya yon ng malumanay. 4 weeks na to, Tin. Pinilit kong wag umiyak pero nanginginig ang labi ko. Hindi ako sumisigaw pero sumisigaw ang puso ko. Hindi ako nagtanong pero ang utak ko umaalingaw-ngaw. Bakit hindi ako ang buntis? Bakit siya? Di ba dapat ako kasi ako yung asawa? Pero paano nga ba ako mabubuntis kung hindi man lang ako ginagalaw ng asawa ko? Hindi ako nagsalita at nagpatuloy si Riel. Alam kong masakit to para sa Tin pero kailangan mo ring malaman ang totoo.
Mahal ka niya, 'di ba? Tanong ko. Tumango siya. Mahal namin ang isa't isa. Pagkatapos noon ay tumayo si Riel, dahan-dahan, para bang ayaw niyang masaktan. Tin, hindi ko siya gustong agawin sa'yo. Pero hindi ko rin kayang magsinungaling sa sarili ko. Kung pwede lang na hindi nahulog ng ganito ang loob ko sa kanya. Kung pwede lang na umalis ako sa buhay niya nung dumating ka, ginawa ko naman eh. Pero hindi ko kaya. Dahil mahal ko siya. At gusto kong malaman mo. Gusto kong malaman mo na hindi mo ako kaaway. Gusto kong malaman mo na hindi ako ang nang-agaw sa'yo, kundi ako ang inagawan mo dahil nauna naman ako sa'yo. Pagkatapos noon ay umalis na si Riel nang walang paalam. Inisip ko, Mama Mia, all this time, sabi ko ako ang may karapatan. Kasi ako naman ang asawa eh. Pero kung totoong ang buntis si Riel, saan naman ako lulugar? Mama Mia, ako ang legal na asawa. Ako ang nasa sariling bahay. Ako ang may hawak ng apelyido niya. Pero sa mismong kama naming mag-asawa ay mag-isa ako. Habang ang lalaking pinakasalan ko ay nasa kama kasama ang ibang babae. Ang ibang babaeng mas matagal na niyang minahal. Nang gabing yun, Mama Mia, ay umuwi si Leon. Umuwi siyang mabigat ang kanyang itsura. Pumunta dito si Riel? Tanong niya. Hindi ako nagsalita. Alam mo na ang totoo? Doon ako napaiyak, Mama Mia. Leon, bakit? I'm sorry. I'm sorry pero si Riel ang mahal ko. I'm sorry pero magkakaanak na kaming dalawa. Hindi ko alam kung paano aayusin to lalo na sa mga magulang natin. Pero Tin, alam mo naman simulat sa pool, 'di ba? It's Riel that I love at hindi ikaw. Mama Mia, hindi ko na kinaya ang lahat. Nagpack ako ng gamit. Hindi ako galit. Kundi pagod na ako. Pagpasok niya ng kwarto habang nagpapack ako, tinanong niya ako, ano yan? Leon, I know na kahit kailan hindi mo ako kayang mahalin. I know na kahit kailan hindi ako magiging sapat sa'yo. Siguro tama na to. Siguro tama lang na umalis ako, ano? Siguro tama lang na bigyan ko kayo ng kalayaan dalawa. I'm sorry kung naging kontrabida ako sa love story ninyo. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumahimik lang si Leon. Siguro hindi na niya alam ang isasagot. At dun ko siya nilampasan. Dun ko siya iniwan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero for the first time in my life, naramdaman kong malaya ako, Mama Mia. Naramdaman ko na ito na ang kalayaang hinihingi ko. Nag-book muna ako ng hotel. Isang linggo para mag-isip. Isang linggo para pag-isipan kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko ang lahat. Pagkatapos ng isang linggo, ay pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko. Gulat na gulat sila dahil may dala akong mga gamit. What's this? Ano to? Tanong ng mommy ko. At doon ko sinalaysay sa kanya ang buong katotohanan. Galit na galit ang mga magulang ko, Mama Mia. Sabi nila i-terminate na lang daw nila ang business deal nila sa mga magulang ni Leon. Pero pinigilan ko sila. Sabi ko, Mama Mia,
Hindi naman kasalanan ni Leon. Hindi ko rin kasalanan. Kasalanan ng circumstances. Kasalanan ng business deal na yon. Sabi ko ituloy ang business deal na yon. Wala namang mawawala pa sa akin. Sigurado ka, anak? Yes, I am sure, ma. Sabi ko. Ang ginawa ko na lang, Mama Mia, ay umalis. Magpakalayo-layo at ayusin ang buhay ko. Yes! Ang haba-haba ng istoryang ito. Yes, medyo mahaba 1 hour and 5 minutes na. Hindi pa tapos. Oo. Ano nga ba ang magiging ending at kahahantungan ng buhay ni Tin? Nako, makahanap kaya siya ng bagong pag-ibig? Tuluyan kaya siyang makaka-move on kay Leon? At anong mangyayari kay Leon at kay Riel? Kulba, pangalan Anong Tagalog ng kulba? Hindi ko alam. Basta ang ganda ng pangalan ni Riel pero hindi maganda ang role niya sa kwentong ito. Pero hindi din naman hindi din naman madali siguro kay Riel na yung mahal mo ikakasal sa iba. Grabe naman itong kwentong ito. Parang napapanood natin sa pelikula. Parang wala yatang may kontrabida sa kwentong ito. Ano kaya ang magiging ending ng kwentong ito? Abangan nyo po bukas. Yes, mahaba ang kwento kaya may pabukas tayo. So today is December 9, tama? So tomorrow, December 10, abangan nyo po ang kwento. Kung hindi nyo alam kung anong kwento ito, ano ang part 1? Ang part 1 po ay S3 #642. Oo, tama. Yun ang part 1. Ito naman 643. So, alam niyo na, abangan nyo ang finale bukas. Bago tayo magpaalam, hello muna ako sa ating mga suki na mga members. Sa mga bago nating member, Benson Boyser, Smack Dax, Colin Bueno, Dayan Martinez, maraming salamat. Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky, maraming thank you. Kung wala na po kayong nakikitang video ngayon, ay baka nagloko na naman ang ating baterya. Pero kung meron, ay nako, ayos pa ang baterya natin. Hello din ako kay Gladys Bakbak, ang ating mga listener na andito at laging nakikinig at nanonood. Hay ako kay Nora Barido Hamandre, kay Lee Baruman, maraming salamat all the way from Kuwait. Kay Freda De La Torre, maraming salamat. Kay Catherine Ferrer, maraming thank you. Lay Lorenzo, salamat sa iyo. Julieta Stralubio, Grace Sarmiento, Lina Ladeza, Marvy Montesilio, Viva OFWs, Clarinel Miguel, Jennifer Tambis, Charlene Baclohan, Eileen Wanzo, Fredeline de la Cruz, Joanne Samaniego, Ruby Ramos, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi po nabanggit na mga pangalan, abangan nyo po bukas ang pangalan ninyo. Baka kayo na po ang babanggitin natin. So abangan tomorrow ang part 2 ng kwento ni Tin. Nako, Tin. Ang sakit naman ng sinapit ng buhay mo. Sana bukas may happy ending. May happy ending kaya? Abangan nyo. Ako po si Mama Mia na nagsasabing mag-ingat kayo palagi and I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo. Bye-bye. Paalam.